Magandang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating church. Nice to see you again today. So, um, this is today's March 24 and of course, binabati po namin lahat ng magse-celebrate pa ng kanilang mga birthdays for this month. So, nakalipas na yung mga birthdays dito pero pasadahan po natin sila. So, we have greeted si Sister Abby, si Brother Ranjit at si Sister Lovely. And sa mga anniversaries naman, nakapag-celebrate na rin po silang lahat. So, sila Tita Neds, Ninang Rodney, at sila Ate DJ. So, sa lahat po ng magse-celebrate pa na hindi namin nabati, kung kayo po ay nanonood online, happy birthday and happy wedding anniversary po sa inyo. Yan. So muli, welcome. At to start po yung ating service, atin po munang basahin yung salita ng Panginoon sa aklat ng Hebrews sa chapter 11. Magsimula po tayo from verse 30 to verse 40. Pwede po bang tumayo ang bawat isa as we read His Word? Sabay-sabay po tayo, verse 30. By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn into, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. And all of this, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. So you can all be seated po. Blessed be the reading of God's Word. So, yan. So ito po yung ating mga important announcements. Tingnan po natin ang ating screen. So habang pina-flash, sasabihin ko na din. So worship service, 9 o'clock. So sikapin po natin na makarating ng mas maaga para hindi ganun kainit. And also, we encourage everyone, especially yung mga nasa online, na kung may na-miss out po kayo na episode na service, yun. So you can always go back sa ating Facebook page. Pwede rin po sa YouTube and sa Spotify. So ang kaibahan po niyan, sa Facebook, you can go directly sa kung anumang segment ng ating worship. Sa YouTube, it is premiered, so para siyang live. Then sa Spotify, audio yun, na pwede rin namang may video. So you can exhaust all those media platforms. Yan. So for the rest of the activities, na-i-flash na po sa screen. So ayan po, ang dami nating activities Pero let's maximize all those activities para po yung ating pong faith sa Lord ay mas lumago. Okay? So ngayon naman po tayo darako na sa atin pong tithes and offering. So this is another form of our worship sa ating Lord. For this, I would like to share itong pong nasa book ni Mark.
Gospel of Mark, sa Mark 12 verses 41 to 44. So basahin ko po. Dyan na lang. And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in 2 small copper coins, which makes a penny. And he called his disciples to him and said to them, "Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on." So dito po, mapapansin natin na kausap dito ni Jesus yung mga disciples niya. So, dun sa particular na situation na yon, Jesus looks doon sa pagbibigay na ginawa. So meron ditong dalawang klaseng giver. So, 2 kinds of people na nag-participate in giving. One is yung rich people, and the other one is yung poor widow. So yung rich people dyan, makikita natin, they put in a lot of money, so large sums. Whereas yung poor widow, ang in-offer niya lang is 2 copper coins, 2 small copper coins, which makes a penny. So ang katumbas daw po niyan, kung bibigyan niya ng value, is 1% of a denarius. So yung denarius, yun yung isang sweldo sa isang buong araw. So 1% lang. So compared mo doon sa binibigay ng rich people na sobrang laki. So, ba't ba ito ginawang example ni Jesus? So Jesus looks at us when we give, and he notices how we give. So mas importante kay Jesus yung paano ba tayo nagkakaloob, how we give, than in how much we give. So Jesus wasn't studying the technique, rather he looks more at the motive and the heart. So kung makapansin natin, rich people, they are giving large sums of money. They are giving in their abundance. Samantalang yung poor widow, 2 copper coins na lang yung meron siya. Sa halip na ibigay niya yung isa, ang ginawa pa niya, binigay niya yung lahat. So makikita mo doon yung pananampalataya ng poor widow na yon sa Panginoon. So meron doon tinatawag na sacrificial giving. So 'di ba, parang yung mga rich people kasi they have given large sum of money, pero kung hindi siya katulad nung sa poor widow na ito na lang yung meron siya at ibinigay niya pa lahat yon sa Panginoon. The widow's gift and Jesus' comment on it shows us that the value of a gift is determined by what it causes the giver. So sina-challenge nun yung mindset na magbibigay ako sa church kapag meron akong marami. So, kasi di ba makikita nga natin sa example na yun, walang-wala naman talaga yung widow. So, kasi wala na siyang husband. So, in essence, this means that we can all please God with our giving just as much as the richest man can please God with his giving. So, whatever we give sacrificially to God, He sees it and is pleased. So it's really not a matter of the amount, rather it's a matter of your heart in giving. So kahit ang dami mong ibigay, pero wala namang faith doon sa pagbibigay na yon, then hindi rin siya magiging ganun ka-impactful sa iyo. So with that, I would like to encourage everyone. Siyempre, this is a form of our worship sa Lord, and it is an act of our faith. So, yun. It's not about the amount, but it's about your heart in giving. So, with that po, if you are all ready, let's pray po para dun sa ating mga ipagkakaloob sa ating iglesia. So, let's pray. Ama namin sa langit, Lord, salamat po, Ama, for this morning. Kami po muli ay nagkatipon upang mag-aral ng iyong salita, magpuri sa inyo. At sa punto pong ito ay magkaloob sa inyo, Lord.
Alam namin, Panginoon, na lahat po ng bagay sa mundong ito, even yung amin pong strength upang makapagtrabaho ay galing sa inyo. Kaya nararapat lamang po na kami po yung magkaloob ng aming pananalapi sa inyo, Panginoon. Alam namin, Lord, hindi nyo ito kailangan. Kaya nga, yung puso namin ang inyong tinitingnan. Nawa po sa aming lahat na narito ay magkaroon kami ng ganoong puso na as we give, we are cheerful, we are joyful, Lord God. And we really do this out of our faith sa inyo. Hindi dahil sa kami na uobliga, kundi talagang nananampalataya kami na yung mga pangangailangan namin sa kinabukasan, ito po ay ipagkakaloob ninyo, just like that poor widow. Lord, dalangin ko, Lord, na yung mga pananalapi po na amin pong nakokolek sa iglesyang ito, tunay na marami pong tao ang maabot, Lord. Hindi lang dito sa San Pablo, sa mga outreaches namin dito, kundi maging sa ibang lugar. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, at tunay na sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga puso, makita nila yung joy na there is in sharing, blessing to others, in giving to the church. Bless also the team, Panginoon, na ma-manage nitong mga nakakollect ng salapi na to. I pray na bigyan niyo sila, Lord, ng wisdom sa pag-allocate nitong mga funds na to, Lord. And nawa ang bawat isa truly ay makabahagi na sa gawain ito. Thank you po, O Lord, sa iyo po lahat ng papurit, kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga nais pong magkaloob sa online, pwede po kayong mag-reach out sa inyong mga D-groups kung paano po ito ginagawa, or kung gusto niyo pong malaman pa in more detail, ba't ba ito ginagawa? So you can talk to them and reach out to them. So, yun lamang po. Atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa pagpupuri sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nandito ngayon. Salamat po sa Lord, tayo ay muli nagkatipon para sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Maaari po bang ang lahat ay tumayo para po sa ating pag-aawitan at pagpupuri sa ating Panginoon. So meron lang po akong babasahing verse mula sa Kolosas 1:27. Sabi po dito, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakaganda po ng talatang ito sapagkat dito po ay pinapaalala sa atin kung anong meron tayong kalalagayan bilang mga hintil. Bilang mga hintil, mga Gentiles. We are not Jew. Hindi po tayo kasama sa bayang pinili ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos na sumagana, naranasan po natin, kasama po tayong pinili. Tayo'y nakaranas ng masaganang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi dun sa talata, sa English version, merong hope of glory, which is in Christ. Pag-asa na tayo'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito pong pag-asang ito, it is not a wishful thinking. Hindi po ito yung sana. Yung para bang walang katiyakan. You are just hoping for something. Pero ito pong hope, which is in Christ, ito po'y tiyak, tapat at totoo. Yung bang kahit hindi ka tapat, alam natin ang Panginoon, meron siyang tapat na pag-asa sa atin. Kaya nga po sa ating pananampalataya, patuloy po tayong mas maging maiglas at masigasig dahil hindi po nawawalang kabuluhan ang ating ginagawa para sa ating Panginoon. Because we have the hope of glory. We have the living hope. Our Lord Jesus Christ. And remember, our Lord Jesus Christ is King. The King of Kings and Lord of Lords. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo,
Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Yan, amen. Kaya po patuloy natin siyang papurihan, isigaw natin, awitin natin itong mga awit na ito na nandun yung ating puso na may pagpupuri at pagsamba. Kaya awitin natin, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. The King Jesus shall be exalted high. Okay? Kaya awitan po natin ang ating Panginoon. Sige po. Let's sing. Creation. Creation shouts your name. With voices we proclaim. King Jesus. Jesus, you are worthy. Your name we magnify. Your name we magnify. We sing your praise on high. King Jesus, you are worthy. Once again, let's sing creation shout. Creation shouts your name. With voices we proclaim. King Jesus, King Jesus, you are worthy. yes, you're worthy, Lord. Your name we magnify. We sing your praise on high. King Jesus, you are worthy. Every knee will bow. Every tongue shall confess that your kingdom reigns. You are Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, we lift it up. King Jesus reign forever. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, we lift it up. King Jesus reign forever. let's sing. Creation. Creation shouts your name. Voices. With voices we proclaim. King Jesus, you are worthy. We magnify your name. Your name we magnify. We sing your praise on high. King Jesus, you are worthy. Every knee will bow. Every tongue shall confess that your kingdom reigns. You are Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, we lift it up. Sing Jesus reign forever. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, we lift it up. King Jesus Hallelujah. reign forever. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, we lift it up. King Jesus reign forever. Behold. Behold, our King is seated on the throne. All praise we give, for you are Lord of all. Behold. Behold, our King is seated on the throne. All praise we give, for you are Lord of all. Behold. Behold, our King is seated on Amen. the throne. All praise we give, for you are Lord of all. Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, we lift it up.
Jesus reign forever. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing. We lift you up, we lift it up. King Jesus reign forever. Hallelujah. Hallelujah. We lift it up, we lift it up. King Jesus reign forever. You reign, King Jesus reign forevermore. Forever and ever. Jesus reign forevermore. King Jesus reign forevermore. Amen. Amen. Our Lord Jesus is the King forever and evermore. Hindi po yun magbabago. Sabi nga, mawi-witness natin yung paghahari ng ating Panginoong Hesus naranasan natin sa ating buhay. And the day will come na ang lahat ng mga tao masasaksihan nila na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, siya'y tunay na hari. Ang may mga taong tatanggi sa biyaya niya o tatanggi na lumapit sa katotohanan. But sadly, they will see na yung ating Panginoon, talagang hari siya. Talagang Panginoon. Kaya nga we are blessed that we are here to worship Him. Kaya patuloy po nating itaas sa Kanya ang mataas na papurit pagsamba. And let us declare that our Lord Jesus Christ is our living hope. Kaya awitin po natin itong awit na ito na mayroong pag-asa na pinangahawakan sa Panginoon. Let's sing how great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Let's sing how great the chasm, how great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Once again, who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart can fathom such boundless grace? Yes, Lord, the God of ages. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me
hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Once again, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Let's sing Then Came the Morning. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Awitin po natin ito. Then came the morning, Yes, so that sealed the promise. your buried body Buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. once again, then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Yes, Jesus. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Once again, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Once again. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Sige po, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon.
itaas po natin ang ating mga tinig sa Kanya. Maging mapagpasalamat tayo because we have the living hope. Because we are now in Christ Jesus. We are now have the hope of glory. Not just a wishful thinking, but a faithful and true hope from our Lord. Yes, Jesus, we worship you. Yes, we worship you. We lift your name. You are the living hope. You are risen. Yes, so Lord. Salamat, Panginoon, for we have the living hope. For we have the hope na alam namin, hindi ito sasablay, hindi papalya, dahil ito'y mula sa iyo. Kaya nga, Panginoon, as we come to you today, nawa itong mga katotohanan na ito, patuloy na mas ilagay mo sa puso namin. Mas mag-increase yung aming pananampalataya sa iyo. Yung aming paghawak sa iyong mga salita. Yung pagtayo at paninindigan namin sa mga katotohanan na ibinigay mo sa amin. Dahil Lord, makikita namin pagdating ng araw sa iyong muling pagbabalik, ito'y totoo at mangyayari. Kaya nga, Panginoon, help us na talagang mas maging maayos kami sa aming pananampalataya. Lord, hindi namin makakaya iyon kung kami hiwalay sa iyo. Hindi namin makakaya na magpatuloy kung hindi mo kami sasamahan. Kaya, Panginoon, patuloy na ayusin mo ang aming puso, patuloy na tulungan mo kami na talagang masaturate kami na yung mga salita. At nawa maranasan namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa umagang ito at sa buong buhay namin, upang sa ganun, Lord, magawa namin kung ano yung kalooban mo, magawa namin kung ano yung nais mo para sa ikaluluwalhati mo. Because, Lord, alam namin, hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng gagawin namin para sa iyo. Because you have set for us yung mga bagay na hindi maikukumpara sa mundong ito o sa kayang ibigay ng mundong ito. Because we have all the spiritual blessing. We have the hope of glory. Kaya, Panginoon, patuloy na nawa maitaas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, ang pagluluwalhati sa umagang ito. Patuloy ka naming dinadakila at niluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pagsamba, atin pong ihanda ang ating mga Biblia buksan po natin ito sa unang Korinto, 1 Corinthians 15 verses 35 to 49. Ayan, so kung meron po kayong mga dalang Bible, yung book po, so sana po nagdadala tayo kasi napakahalaga po na meron tayo nito, lalo na sa araw ng ating pagsamba. So atin pong basahin itong mga talatang ito kung saan ating mapapakinggan mamaya yung mga pagtuturo patungkol dito. So atin pong buksan sa 1 Corinthians 15 verses 35 to 49. Tigdadalawa po tayo. Ako po muna ang una. Verse 35, but someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? Verse 36, you foolish person, what you saw does not come to life unless it dies. Kayo po? And what you saw is not the body that is to be, but the bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives a body as He has chosen,
and to each kind of seed its own body. 39, for not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another. Kayo po? There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for star differs from star in glory. So it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there's a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. 47, the first man was from the earth, a man of dust, the second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Sabay-sabay po tayo, 49. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Blessing be the reading of God's word. Maaari na po tayong maupo. Isa pong mapagpalang umaga ang sumainyo sa ngalan ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay aalalahanin po natin ang mga katotohanan patungkol sa pagkabuhay na muli. Ang ating Panginoon po ay naparito minsan sa unang pagkakataon upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Siya po ay namatay ayon sa kasulatan, siya'y inilibing at nabuhay na muli sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Sa umaga pong ito ay tatalakayin po natin ang aklat ng unang Korinto. So tayo po ay mag-aaral sa Kabanata 15, chapter 15, verses 35 to 49. And in this text, we will be studying on certainty of bodily resurrection. No, sapagkat mayroong mga nagtatanong, totoo bang magkakaroon ng pagkabuhay na muli? Anong mangyayari sa katawan ng tao? Kasi kung obserbahan natin yung katawan natin habang tumatagal, tumatanda. Di po ba? Habang tumatagal, yung katawan natin nagiging mahina. At marami nga sa atin, nagiging makakalimutin na. Ako nararanasan ko na po yan. So, yung bang katawan na yan, pwede ba yung tumagal? Bubuhayin na muli? No, marami pong nag-iisip nung mga panahon na to na anong klaseng katawan ang ibibigay sa atin. So sa unang bahagi ay tignan po natin sa mga talata yung question. Sabing ganon, but some will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? At sa mga tanong na binanggit dito, ang usapin po na sinagot ni Apostol Pablo ay itong pangalawa, with what kind of body do they come? No, ang tanong, anong klaseng katawan ang magkakaroon kapag nagkaroon ng pagkabuhay na muli? So andito, pag-usapan po natin yung explanation. So una, para liwanagin ang mga pangyayari, nagbanggit ang Panginoon patungkol sa paglikha, in creation of inhabitants. Yan ang unang depensa ni Apostle Paul para sagutin yung tanong. Nagbigay ng illustration muna si Apostle Paul. Yun daw pong seed, and then
Naging puno. No? Sabi ni Apostle Paul sa mga nagtatanong, "You foolish person!" No? At tinawag niyang hangal itong mga taong to. Bakit? Sa aklat ng Salmo 53:1 o sa ibang mga translation, yan po yung aklat ng mga awit, no? 53 verse 1. Sinabi ng hangal sa kanyang sarili, "Wala namang Diyos." Sino daw po yung nagsasabing walang Diyos? Hangal, foolish. Sa Salmo 107:17, ito naman yung sabi. May mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay. At sila'y naghirap dahil sa kanilang kasalanan. So, itong mga taong tinutukoy ni Apostol Pablo na foolish, ito yung mga tao na ayaw kumilala sa Diyos. Ito yung mga tao na nagiging komportable sila sa buhay nila nang hindi nagsasaliksik sa katotohanan. Kaya binanggit dito ni Apostle Paul yung mga pananalitang ito. No? Tinawag niyang foolish itong mga nagtatanong. Ang iglesia po ng Corinto, medyo matagal na sila sa pananampalataya. Marami na nga silang mga spiritual gifts. No? Yung mga kakayanan ng paggawa, paglilingkod sa Panginoon, nakikita sa kanila eh. Kaya lang, mayroong ilan doon nananatiling mangmang sa katotohanan. At ito ay kinakausap ni Apostle Paul. At itong mga pananalita ni Apostle Paul ay pagpapaliwanag na rin sa church upang yung mga attendee sa church wag maligaw ng landas. No? Kailangan di ipaliwanag, kailangan depensahan, kailangan pigilan yung mga kamangmangan patungkol sa Panginoon. Ganito yung sagot ng Panginoon. What you sow does not come to life unless it dies. Ano? Sino ho dito nagtatanim? Pagka nagtanim ka ng buto, anong itsura ng buto? Ito ba'y fresh na buto? O yung buto kailangan munang matuyo bago to tumubo? No? Ganun po yung binabanggit dito. No? So, ang buto, no, yan pong nakikita nyo sa larawan, no, kailangan siyang mabulok. And then, pagka siya'y nabulok, may mag-sprout na panibagong buhay sa kanya. Doon lang mag-sprout yung panibagong buhay. And then, yung buto na yan, kailangang mabiyak. And then, habang nabibiyak siya, lumalaki yung panibagong buhay sa kanya. No, hanggang sa ito ay maging halaman. So, yun ang binabanggit ni Apostle Paul. Sabi nga pong gano'n ng yung mga gardener, sabi, for a seed to achieve its greatest expression, it must come completely undone. No, kailangan mamatay muna. The shell cracks, its insides come out, and everything changes. To someone who doesn't understand growth, it would look like complete destruction. Tignan niyo yung binhi. No, sa mga taong nag-iisip, anong klaseng katawan? So dito, sinasabi ni Apostle Paul, tignan mo yung binhi. And then sabi niya pa sa 37, and what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. Pansinin niyo po, yung itinanim na buto, no, example, yung acorn, anong itsura niya pag lumaki? Di ba? Ang layo dun sa itsura niya nung tinanim. Di po ba? Nung naging puno na siya, ibang-iba yung itsura. So, kaya dito ang punto, ganyan ang pagkabuhay na muli. No, may pagbabago talaga sa pangangatawan. And then sabi sa 38, bakit nagaganap to? Sabi gano'n, but God gives it a body as He has chosen. So, sino yung pumipili ng pangangatawan? Ang Diyos.
and to each kind of seed its own body. So makikita natin dito yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa pagbibigay ng katawan ng anumang nilalang. Kaya naman dito po, nagbigay pa ng example si Apostle Paul para depensahan yung mga katotohanan. Sabi niya, earthly bodies, glory. Ito po yung flesh. Sabi ganun sa verse 39, for not all flesh is the same, but there is one kind for humans. Di po ba? Iba yung balat niyan. Another for animals. Sino po dito yung balat mabalahibo? Ano? Pero mabalahibo ka man, iba pa rin yung balat mo sa mga hayop. Di po ba? Another for birds and another for fish. No? Pansin niyo po, iba-iba yung katawan nila. At yung katawan nila, ito ay dinisenyo kung saan sila nakatira. Di po ba? Ang Diyos ang nagbigay niyan. So land, water, air, iba-ibang katawan ang meron sila o taglay nila na ibinigay ng Diyos. So kita po natin, yung tao, yung dolphin, yung bat, yung ibon, iba-iba yung katawan yan. Iba-iba yung balat nila. So mayroong mga tinatawag na mga mammals, birds and fish, at kung titingnan natin yung katawan nila, iba-iba. At ito'y depende kung saan sila nakatira. So, ganun ang ginawa ng Diyos. And then, isa pang punto, yung heavenly bodies. Yung kaluwalhatian nito. Sabing ganon, there are heavenly bodies and earthly bodies. So, merong katawan, panghimpapawid, panglangit, at may katawang panlupa. But the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another. Mapapansin nyo, yung mga bagay na nilikha sa lupa, maganda na eh. Amen? Sino po ina-appreciate yung ganda ng tanawin sa ating kalupaan? No, kaya nga po may nagagalit dun sa nagtayo ng swimming pool sa Chocolate Hills. No, kasi sinira nila yung yung napakagandang creation ng God eh. Nakikialam sila eh. Kasi maganda na siya on its own. Wala nang dapat idagdag. The same thing is true sa mga bagay sa kalangitan. Diba? Pag tumingala ka, yung araw, yung buwan. No? Sabing gano'n, there is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For star differs from star in glory. So makikita natin, maski yung kalawakan, iba-iba rin ang itsura nung nasa kalawakan, iba-iba rin ang disenyo nila. Pero sa kanyang kalagayan, maganda sila. At yung kalagayan nila ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito pong mga pananalita ni Apostle Paul ay may pagtanaw sa isinulat ni Moises. Sa unang kabanata, ito po yung paglikha. So, sa verse 1, sabing ganon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, may mga taong ayaw tanggapin yung katotohanan na may lumikha. At marami pong mga nag-iisip na ang mundo daw po natin nariyan dahil lang sa mga pangyayaring hindi kontrolado. Yung mga pagsabog ng malaking meteor, nagkaroon. Ang dami pong mga skeptics sa mga katotohanan na yan. Pero sinabi na, mayroong manlilikha ng heavens and earth. And then sa verse 16, makikita natin dito yung paglikha
sa araw at buwan. And God made two great lights and the stars. Sa verse 20, and God said, let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm. So birds of the air, fish of the sea, ang Diyos ang lumikha. And then sa verse 25, and God made the beasts of the earth according to their kind. So yung mga hayop na nakikita natin, isa pa yan sa nilikha ng Diyos. And sa verse 26, sino po yung nilikha dito? Then God said, let us make man in our image, after our likeness. Pansin niyo po, sa ibang nilalang, sabing ganon, God said. No, God made. God said. No? Yan po yung mga paraan ng Diyos ng paglikha. Sa isang salita ng Panginoon, nagaganap ang mga bagay-bagay. Kaya nga po, yung salita ng Diyos, lahat ng sinabi niya, magaganap din po yan. Sapagkat yung mga bagay na nakikita natin, nilikha sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. At ito yung salita ng Diyos. Kaya nga po kung may matibay tayong pangahawakan sa buhay, ito po ay ang salita ng Diyos. Dahil ang paglikha ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa Nehemiah chapter 9 verse 6, ano pa yung nasabi? Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon. So dito nabanggit din yung Milky Way, no? Nabanggit niya yung mga malalayong mga planeta, no? May pagtanaw sa ganung katotohanan. Ng lupa at ng lahat na bagay na naroon, ang mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinananatili mo silang lahat. Pansinin niyo po ito. Bakit nananatili yung mga bagay na yon na nilikha? Kasi gusto ni Lord. Hindi mo hawak ang buhay mo. Anumang bagay na meron ka, hindi mo hawak yan. The only reason bakit nariyan yan, dahil pinapanatili ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha, siya rin ang nagpapanatili. Kaya naman sabing ganun dito, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. So ang tamang response sa mga bagay na na-appreciate natin sa kapaligiran, worship. Kung natuwa ka sa bulaklak, natuwa ka sa tutubi, natuwa ka sa kung anumang mga bagay na nakikita mo sa paligid, ang tamang tugon dyan ay pagsamba. Sapagkat yung host of heaven, ito po yung mga anghel at lahat ng nilalang na nasa kalangitan, ang tugon nila sa mga bagay na nilikha ng Panginoon, nung kanila itong pinagmasda, nung inappreciate nila, they worship God. Kaya nga po, kung titingnan natin ang paligid natin, napakaganda niyan. At dito, isa pang paraan ni Apostol Pablo para sagutin yung katanungan kung anong uri ng katawan. Isa pang diniscuss ni Apostle Paul is yung resurrection ni Jesus Christ. Sabing ganun sa verse 42, yung unang bahagi, so is it with the resurrection of the dead. So kung paanong lumikha ang Panginoon ng habitants and inhabitants, o habitat and inhabitants, ganun din, itong resurrection, kilos din ng Diyos, paglikha din ng Diyos. At dito po sa mga talatang ito, makikita po natin na nagbigay ng example si Apostle Paul ng pangyayari na naganap sa ating Panginoong Yesus.
Ang Panginoong Yesus, alam natin, siya'y ipinako sa krus, namatay, inilibing, ngunit nabuhay na muli. At yan yung proclamation ng mga apostol. At dito sabi ni Apostle Paul, what is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor. Ano pa nangyari? It is raised in glory. And then sabi pang ganon, it is sown in weakness. And then, it is raised in power. And then, ano pa nangyari sa Panginoong Yesus? It is sown a natural body. Katulad dito, itong katawan na meron tayo. And then, it is raised a spiritual body. Kita natin, may pagbabagong naganap. Di po ba si Jesus ganyan naman? Yung katawan niya talagang perishable. Nauhaw, nagutom. Pero dumating yung time, it is raised in imperishable. Yung katawan ni Jesus, it was dishonored. Binugbog. Tumanggap ng latay. Tumanggap ng pasa. Pumangit ang katawan niya. Yet, when it was raised in glory. And then, yung katawan ng Panginoong Yesus tumanggap, ito ay nagkaroon ng kahinaan, weakness. Kaya nga di po ba, may ibang nagbuhat ng pinasan niyang krus? Kasi talagang hinang-hina siya. Pagod na pagod yung katawan niya. But it is raised in power. Bakit naranasan yun ng Panginoon? Kasi nga, yung hirap, pasakit, naramdaman niya yon dahil siya ay nasa natural body. Pero alam natin, nung siya'y binuhay na muli, nagkaroon siya ng spiritual body. Anong itsura ng spiritual body? Kita natin dito sa Aklat ng Mga Gawa 2:31-33. Si David, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi na muli siyang nabuhay. Take note si David, isa po itong matandang hari na naging propeta. At nabanggit niya nga po ang mangyayari sa Panginoong Jesus. Na yung katawan ni Jesus hindi mabubulok sapagkat siya'y binuhay na muli at naging saksi itong mga apostol. Sabi sa verse 33, ba't naganap yon? Itinaas siya sa kanan ng Diyos at ibinigay sa kanya ng Ama ang banal na Spiritong ipinangako sa kanya. Ang banal na Spiritong ito ay ipinadalas naman ni Jesus sa amin. Pansinin niyo, ang Panginoong Jesus, dahil buhay siya, ang mga alagad niya, sinamahan ng banal na Spirito. At yung Spirito na to, ito'y ipinadala dahil ang ating Panginoong Jesus na pagtagumpayan niya yung kanyang misyon na pagtubos sa kasalanan. So, makikita natin dito na ang Panginoong Yesus totoong nabuhay Sabi pa sa Gawa 10:41, hindi siya nagpakita sa lahat kundi sa amin lamang na mga pinili ng Diyos na maging saksi. Nakasama pa nga namin siyang kumakain at umiinom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Anong ginagawa ni Jesus nung muling nabuhay? Kumakain, umiinom. And then sa Juan 21:12-14, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-almusal na kayo. Dito po, nagluto pa si Jesus Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang ginawa niya sa isda.
Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay muli. So ang katawan na binuhay na muli, talaga namang katulad din ng ginagawa natin ngayon. No, kumakain din, umiinom, nagluluto, nakikipag-fellowship. So, matapos siyang bugbugin, matapos siyang ibitin sa krus, nawala ng buhay, nakita ng mga disipulo itong Jesus na ibinitin sa krus, buhay na buhay. Amen? At taglay niya, sabing ganon, if there is a natural body, there is also a spiritual body. So ito yung gustong ilagay ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya. Kung may natural body, ito yon, kukutin nyo nga po. Tandaan nyo, meron ding spiritual body. Amen? At yun po yung ipinapaalam ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Ano ba yung spiritual body? Pag sinabi pong spiritual body, yan po yung kalagayan na yung banal na spirito pinaghaharian yung isang nilalang. Sabing ganun sa Galatia 5:22-23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So pag sinabing spiritual na pangangatawan o spiritual body, ang ibig sabihin nito, nagagawa mo at nagagampanan mo yung kalooban ng Diyos. Ikaw ay pinaghaharian ng ating Panginoon. Ang konsepto po kasi natin ng espiritu, yung hindi yung lumilipad-lipad, no? Parang kaluluwa. Hindi po ganon, no? Pag sinabing spiritual na katawan, ang ibig sabihin nito, yung katawan mo ay sinasakop ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman dahil ito'y sinasakop ng kapangyarihan ng Diyos, pati ugali mo magbabago. At dito hindi lang ugali, kundi ang tinutukoy pa, pati yung katawan mo, hindi na mabubulok. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging spiritual. Hindi ka kaluluwa lang na gumagala-gala. Hindi ganon. Ipinaliwanag pa po yan. Dito sa pagpapaliwanag ni Apostle Paul, sabi ganyan, tignan natin yung pagtubos, no, in redemption through Jesus Christ. Sabi ganun sa verse 45, thus it is written, the first man, Adam, became a living being. Nung si Adan po ay nilikha, anong itsura niya? Sabi ganun sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Alam niyo po ba na sa Bible, etong buhay natin ngayon ay tinatawag na buhay ng kaluluwa. Minsan po kasi hinihiwalay natin yung immaterial sa material na bahagi ng katawan natin. Pero tandaan niyo po, hindi pinaghihiwalayan sapagkat tayo ay isang buhay na kaluluwa. Kaya tayo nakakaramdam, kaya tayo nagmamahal, kaya tayo nakapag-iisip, kaya tayo tumutuklas, kaya tayo nakikipagrelasyon, dahil tayo ay buhay na kaluluwa. Kaya nga, minsan gamitin mo naman yung isip mo. No? Minsan kasi ayaw mag-isip eh. Makiramdam ka naman sa mga tao sa paligid. Baka may nasasaktan ka na.
sa pinagagagawa mo. No? Buhay na kaluluwa. Dapat nakikisalamuha tayo sa iba. Kasi tayo ay buhay na kaluluwa. At yaan ang unang tao, si Adan. The first man, Adam, became a living being. So pag sinabing living being, buhay na kaluluwa. So wag nating isipin yung sa mahal na araw, no? Na humihiwala yung kaluluwa, nagiging ghost. At minsan dumadalaw sa mga bahay nyo. Hindi yun. Masamang espiritu yun, kaya walang katawan. Kaya may mga ganong pangyayari, no? Sumasanib. Pag sinabing buhay na kaluluwa, ito yun. Natural body ang ibig sabihin. Pero hindi lang yung first Adam. Sabi pa nga ganon, the last Adam became a life-giving spirit. So kung merong first Adam, ito yung kasama ni Eva nung nilikha, sabi dito, merong last Adam. At itong last Adam na to became a life-giving spirit. Siya yung nagbigay ng buhay sa spirito. Sa Juan 6:39 si Jesus ang nagsasalita. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Dito po sa pananalita ng Panginoong Yesus, sinasabi niya na ang mga tao na naligaw ng landas, sa mga taong ito, may mga tao na kung saan sila'y magbabalik loob sa Panginoon. At etong mga nagbabalik loob sa Panginoon, sila yung ibinigay ng Ama sa Panginoong Hesus. No? So ang ating Ama sa langit, may mga tao na nais iligtas sa kabila na ang tao ay naging makasalanan, sa kabila na ang tao ay nagrebelde. Ang Diyos po sa pamamagitan ng kanyang matalinong pagpapasya, meron po siyang inililigtas. At itong mga inililigtas niya, ito yung regalo niya kay Jesus. Ibinibigay niya kay Jesus. O nga po pala, no, wag nating isipin, bakit hindi lahat iniligtas? Alam niyo po ba ang pinaka-tamang tanong, bakit nagligtas pa ang Diyos? Yun ang itanong natin. Kasi kung tutuusin, wala tayong karapatan at pwedeng hindi na tayo iligtas ng Diyos. Tulad ng ginawa ng Diyos sa mga anghel. Nung sila'y nagrebelde, wala nang paraan ng kaligtasan sa kanila. Lahat sila'y ginawan sila ng Panginoon ng impyerno kung saan dun sila itatapon. Pero ang tao, bagamat nagkasala tayo sa Panginoon, hindi lahat tayo mapapahamak. Sapagkat nagnais ang Panginoon na may iligtas na mga tao. At para mangyari yung pagliligtas, kinailangan yung ginawa ni Jesus sa krus. Hindi po simpleng bagay ang paraan ng Diyos sa pagliligtas. At dito nga po, yung mga tao na nais ng Diyos na iligtas, ibinigay sa ating Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus, anong gagawin niya? Kahit isa sa kanila, dapat walang mapahamak. At sabi pa, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito yung ginawa nitong tinatawag nating last Adam. Nagbigay siya ng buhay. Yung first Adam, ano nangyari sa mga tao? Nabuhay sila.
Pero tandaan natin, yung buhay na binigay ni Adan, yung unang Adan, humantong sa kamatayan. Kaya lahat tayo mamamatay eh. Pero may ibang plano pa pala ang Diyos, sapagkat hindi lahat mamamatay. At ito'y naganap dahil dumating yung last Adam. At itong last Adam na to, ito ang nagbigay ng buhay sa mga katulad natin na papunta sa kapahamakan. Malinaw po ba yan? Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Grabe. Lahat po tayo may, sabihin na natin, no, na meron tayong cancer. Lahat tayo mamamatay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Walang matuwid, wala kahit isa. At dahil sa sitwasyon na yun, lahat tayo mamamatay. Pero salamat sa Panginoon, merong last Adam. Anong binigay ng last Adam? Life-giving spirit. Yan po yung operation. So yung first Adam, binigyan tayo ng buhay. Itong buhay na kaluluwa tayo. Pero mamamatay din. Pero yung last Adam, sino yun? Si Jesus Christ. Binigyan tayo ng spirito. Na itong spirito na to, ito yung dahilan kaya ang isang nilalang ay mabubuhay. Ito po, in-explain pa. Sabi sa verse 46, but it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. So, kailangan pala talaga. Kasi ang order of creation, dapat ka munang maging natural man. Dapat ka muna ipanganak. And then, yung mga taong ipanganak, sila yung dadanas ng biyaya ng espiritualidad. Sabi sa Juan 3:6-7, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na spirito ay nagkakaroon ng bagong buhay na spiritual. So una-muna yung pisikal. Di po ba? And then, tsaka susunod yung spiritual. At sabing ganun dito, sa 7, kaya wag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ayun, pagiging born again. So kung hindi ka pinanganak physically, paano ka maboborn again? So yan po yung order in creation. First is natural, last is spiritual. And then sabi pa sa verse 47, the first man was from the earth, a man of dust. And the second man is from heaven. Di po ba? Paano nilikha si Adan? Di ba? Gawa sa lupa. Di po ba? Tignan mo yung katabi mo, amoy lupa. No? Kasi yan yung natural man. No? Kaya nagpapabango ka eh. Pero si Jesus, saan galing? Sa langit. At siya'y bumaba dito sa lupa. So ang origin from earth at yung isa from heaven. Sabi pa sa 48, sa verse 48, as was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Dito naman ang usapin. Anong mamanahin mo? Of dust? Of heaven? Palaging dalawa eh, no? Anong mamanahin mo? Dust? No? Babalik ka ba sa lupa and then ililibing ka na? Kamatayan ang ibig sabihin nun. Or, papasok ka sa langit. So, dalawa ulit. Sa Juan 14, 1-3, kausap ng Panginoon ang kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Ito yung sabi niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar.
hindi ko ito sasabihin kung hindi totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, anong gagawin ni Lord? Babalik ako. And then, anong sunod? At isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Hello? Kukunin tayo ni Lord. Kasi gusto niya tayo makasama. So, kung ikaw ay nasa Panginoon, isasama ka niya kung saan siya nandoon. So, in view of this, pagka pinag-usapan yung first fruit, dalawa lang yan. No? Si Adam, and Jesus Christ. And then, anong operation nila? Si Adam, living being. Si Jesus Christ, life-giving spirit. Anong order? First, si Adam. Last, si Jesus Christ. Anong ino-offer nila? Yung first, pagiging natural na tao. Pero si Jesus, anong ino-offer niya? Spiritual. And then, anong origin nila? So, si Adam, from earth. Si Jesus Christ, from heaven. Anong outcome? Kay Adam, dahil ikaw ay gawa sa dust, you will die. Pero yung mga nakay Kristo, dadalhin sa langit. At yung langit ay lugar kung saan ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? So, ito po yung mga pangyayari na magaganap sa sangkatauhan. Kung ikaw ay nakay Kristo, tiyak yung buhay. Pero kung hindi mo kinikilala si Jesus, ang Kristo bilang Panginoon, mananatili ka sa natural na kalagayan. Sa alabok ka nang galing, saan ka babalik? Sa alabok din. Yan po yung dalawang lugar ng realidad. So in summary, tandaan natin, sa verse 35, mayroong pagtatanong, how and what kind of body yung magaganap in resurrection. And then mayroong explanation, in creation of inhabitants, God created body. Anong klaseng body? Mayroong earthly at mayroong heavenly. No? Sa paglikha pa lang, malinaw na yan eh. May mga katawan na para sa earth at may katawan na panglangit. In resurrection of Jesus Christ, tandaan natin, God created a body. Anong klaseng body? Merong natural, pero tandaan nyo, meron ding spiritual na katawan na hindi na mamamatay. Sa redemption ni Jesus Christ, God created a body, merong dust or death, at meron ding buhay. At yung natural na katawan, pwedeng magkaroon ng spiritual na katawan. Yung katawan na nabubulok, papunta sa lupa, no, yung katawan natin, amoy lupa. Pero kung nakay Kristo ka, meron kang buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa verse 39, nag-conclude si Apostle Paul. Ano sabi niyang ganon? Ito po yung conclusion niya. Just as we have borne the image of the man of dust. Di ba? Ito, natural na katawan, meron tayo. We shall also bear the image of the man of heaven. So mapapalitan yung katawan na to. Alam niyo po, usapin na yan sa lumang tipan pa lang, si Daniel. No, sa chapter 12 verses 2 to 3, ito na yung ipinaalam ng Panginoon sa kanya. At ito yung nabanggit niya. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan
at nagtuturo sa mga tao na namumuhay ng matuwid, ay magniningning na parang bituin sa langit, magpakailanman. Pansin niyo po dito, mayroong pagbabago sa katawan ng mga iniligtas ng Panginoon. Sila na nakaunawa ng katotohanan, at pansin niyo dito, yung nakaunawa ng katotohanan, nagtuturo din sa iba. Kaya nga po, kung alam natin na tayo'y ligtas, papasok sa langit, dapat po hindi tayo maging tahimik para ibahagi ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Dahil yung hindi kikilala sa Panginoon, tandaan niyo po, mananatili silang may natural na katawan at mamamatay. Kaya nga po ang isang taong nakaunawa ng katotohanan, nagtuturo. Itinuturo niya ang pamumuhay nakalugod-lugod sa Diyos. At itong mga taong to, dahil sila'y naligtas, magkakaroon sila ng bagong katawan. At ang paglalarawan dito, tulad ng bituin sa langit na nagniningning. Sa bagong tipa, nabanggit din yan sa Pilipos 3:20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Malinaw po, may pagbabago sa pangangatawan. Tulad ng naganap sa ating Panginoong Yesus, nagkaroon siya ng bagong anyo sa pangangatawan, ganun din ang mga mangyayari sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit mangyayari yan? Dito po sa talatang ito, because our citizenship is in heaven. Tagalangit ka na. Amen? Bilang mananampalataya, hindi ka na tagalupa lang. Tagalangit ka. Kaya huwag ka nang mabuhay para lang dito sa mundong ito. Biyahing langit tayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, biyahing langit tayo. Anong pinagagagawa mo? No, panayang pagpapaganda mo sa katawan mong nabubulok. Bili ka ng bili ng, no, mahal-mahal pa naman ng lotion ngayon. No, yung asawa ko, lahat ng sale sa lotion, binili yata eh. Pampa-beauty. Pero tandaan po natin, dito lang yan. Pahalagahan natin yung mga bagay na kung saan doon tayo titira magpawalang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen? So, just as we have borne the image of the man of dust, we shall. Ito yung matibay at tuwirang sinasabi ni Apostle Paul, we shall also bear the image of the man of heaven. Sino yung man of heaven? Si Jesus Christ. So kung ano ang nangyari kay Jesus nung siya'y nabuhay na muli, nawala yung sugat, nawala yung latay, nawala yung kahinaan, nawala yung pagkabagsak ng katawan, ganun din. Bubuhayin din tayo. Wala nang kulubot yung katawan mo. Amen? Hindi ka natatanda. Hindi ka na mag-uulyanin. No, hindi ka na sasakit ang rayuma. Wala nang ganon. Kasi kahinaan yan eh. Papalitan yan ng kapangyarihan at kalakasan. Mga kapatid, ito po yung realidad na sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga as an application, do not be foolish by being ignorant to God's person, plan, and purpose. Huwag ka maging ignorante. Alamin mo, kasi pwede namang malaman eh. Ang Biblia po isinulat sapagkat gusto ng Diyos ipaalam yung mga bagay na kailangan nating malaman hanggat nabubuhay dito sa mundo na to.
His person, His plan and purpose. Kaya nga po, mga kapatid, as an application, kilalanin natin ang Diyos at alamin natin. Ano ba yung ginagawa ng Diyos sa mundong ito? At ano ang gagawin ng Diyos sa mundong ito? Siya po yung manlilikha natin. May plano siya. At pwede nating malaman. Amen? So sa explanation, ito po ang hamon ko. God as sovereign in creation, celebrate life, worship, and fellowship. No, in relation to God, worship Him. In relation to mankind, sa kapwa natin tao, makipag-fellowship ka naman, huwag kang nagsasarili. No, pagkatapos ng service natin, uwi ka na. Huwag naman gano'n, hindi mo ma-enjoy ang Christian life. Fellowship. Kamustahin mo naman yung kapatid mo. Baka pwedeng ipanalangin mo sila. O kaya ikaw, kailangan mo rin yung kapatid mo. Kailangan natin yung bawat isa para ma-enjoy yung buhay. Amen? Baka kaya ka hindi nag-e-enjoy, wala kang connection sa mga kapatid sa pananampalataya. Fellowship. Worship, fellowship. God is sovereign in creation. Pangalawa, God as Almighty to resurrection. No, binuhay na muli niya ang Panginoong Yesus. Kaya nga, consecrate life. Paano ka pag sinabing consecrate, linisin mo, ayusin mo yung buhay. Paano mangyayari yan? Discipleship. Get involved. Magpadisipulo ka. At kung tingin mo, meron kang angat na pagkakilala kay Lord kaysa dun sa mga kasama mo, magdisipulo ka naman sa kanila. Get involved sa discipleship. Kailangan natin yan. Si Jesus, nung nandito siya sa lupa, nag-disciple siya. Ang unang ginawa niya sa mga tagasunod niya, dinisipulo niya yung mga taong ito. Bilang mananampalataya, we need to be disciple and to make disciple. Makapangyarihan kasi ang Diyos in resurrection. And letter C, God as gracious in redemption, connect life, serve, and evangelize. Kung ikaw naglilingkod ka sa iyong trabaho, ano ba yung pinagkakakitaan mo ngayon? Halos buong linggo nandun ka eh. Kasi sinuswelduhan ka eh. Nag-overtime ka pa minsan. Nai-stress ka pa nga eh dahil sa dami ng trabaho eh. Hindi mo maiwan eh. Minsan naisasakripisyo mo na yung kalusugan mo. Naisasakripisyo mo yung mga mahal mo sa buhay. Wala ka ng time sa kanila. Pagtatrabaho, pwede tayo maglingkod sa gawain ng Panginoon. We can get involved sa ginagawa ng Diyos na pagliligtas sa mga makasalanan. Serve God. And we can evangelize. Maraming tao, mangmang sa katotohanan tungkol sa Diyos. At ang mahirap pa, yung mga taong walang pagkaunawa sa Diyos, ito pa yung mga tao na talagang naninira ng buhay ng ibang tao. Mga tao na dahil mangmang sa katotohanan tungkol sa Diyos, ito yung mainitin ang ulo palagi. Naninira ng kapwa. Kaya nga po, alam nyo, pag may mga ganong klase ng tao, maawa po tayo sa kanila. They need God. They need to know about God who created us. At yung manlilikha natin, nagliligtas din ng makasalanan. Amen? Huwag lang uminit yung ulo mo sa mga taong walang pagkakilala sa Lord. Sharean mo ng gospel. Maybe ito yung hinahanap nila sa buhay. Amen? Kaya nga po as a challenge, share how do you take part in worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism in our church. No? Pag-usapan natin yan. Nakikibahagi ka ba dyan?
If you have struggled to any of the mentioned purpose for living, what is it and how can a fellow believer help you grow in your faith? Nag-struggle ka ba? Hindi mo naintindihan, mahalaga ba talaga yung fellowship? Mahalaga ba talaga yung worship? Mahalaga ba yung discipleship? Mahalaga ba yung ministry? Isipin po nating maigi. Mga kapatid, mayroong certainty of bodily resurrection. Bubuhayin muli yung katawan. Yan po yung pinapatutuhanan ni Apostle Paul sa mga talatang ito. Actually, hindi lang yung katawan ng mananampalataya yung magkakaroon ng bagong katawan eh. Maski yung hindi mananampalataya, magkakaroon ng bagong katawan. Kaya lang yung bagong katawan ng hindi mananampalataya, papausahan. At ang paglalarawan sa pausang ito yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Mayroong apoy na hindi nawawala ang kanyang ningas. May mga uod na buhay na hindi namamatay, na kinakain yung laman ng tao at hindi namamatay. Nakakatakot ang kapahamakan. Nakakatakot ang impyerno. At dun sa kapahamakan na yon, may ginawang pagliligtas ang Diyos. At kung ikaw ay nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon, ipagbunyi po natin yan. Ipagpasalamat natin yan. Amen? Amen. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Bago tayo lumabas sa lugar na ito, hayaan po muna nating makipagnig tayo sa Panginoon. Who am I? Kung wala yung pagliligtas ng Panginoon, ano mangyayari sa atin? Ngunit tiyak ang kaligtasan. We have the living hope. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya as we sing this song. There's a peace and calm to know. Though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul. I can say it is well. Jesus has overcome. The grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and now we'll rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God, fall on my knees and rise. I will rise. Thank you, Lord. There's a day that's drawing near, Malapit na yan. when this darkness breaks to light, and the shadows disappear, and my faith shall be my eyes.
my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God. Fall on my knees, I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God. Fall on my knees, I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God. Fall on my knees and rise. I will rise and I will rise. Isang spiritual na katawan ang babangon mula sa kamatayan. Panginoon, nananabik po kami sa araw na ito na ang aming katawan na natural ay papalitan ng makalangit na pangangatawan. Puspos ng iyong espiritu, taglay ang kapangyarihan ng iyong espiritu. Isang katawan na hindi na mamamatay. Isang katawan na hindi na mabubulok. Isang katawan na hindi na manghihina dahil sa mga sakit at karamdaman. Isang katawan na walang kamatayan, na sa piling mo kami ay mananahan. Panginoon, nananabi kami sa panahon na ito. Batid namin, Panginoon, na ang mundong ito na aming ginagalawan, naluluma, nasisira, tulad ng katawan namin ngayon. Ang mundong ito, dumadating ang kanyang kahinaan. Marami siyang kakulangan, tulad ng katawan namin ngayon. Dahil sa kasalanan, pumasok ang pagkawasak. Ngunit dahil dumating ang huling Adan, siya'y nagbibigay ng buhay. Taglay niya ang espiritual na buhay para sa lahat ng sumampalataya at nanalig sa Kanya. Panginoong Jesus, nag-aantay po kami sa iyong muling pagbabalik at nananabi kami sa muli mong pagbabalik. Dahil batid namin ang aming citizenship, hindi po dito lang sa lupa na to,
Our citizenship is in heaven. And we know when you come again, there will be renewal of things. There will be new heaven, new earth, and your new creation will live on that kind of habitat. There will be no more pain, no more sorrow. No one will die. There will be goodness and love. There will be light. No more pain, no more suffering. Lord, we're longing for this kind of city. And we know, Lord, we will be rewarded in everything that we are doing for you. In our obedience to what you have commanded. Lord, we know you will appreciate all those labor for your kingdom. Panginoon, salamat. Salamat po. Kinaawaan mo kami. Salamat sa iyong biyaya na nagbabago sa amin. Salamat sa iyong biyaya na nagtuturo ng katotohanan upang sa aming paglalakbay sa buhay na ito, may natatanaw kaming kaliwanagan. At alam namin, babaguhin mo ang lahat. Salamat sa buhay na pag-asa na ibinigay mo sa amin at pinatunayan mo nang muli mong buhayin ang Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. Muli nawa ang buhay namin, ito po ay gamitin mo para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, ang iglesyang ito, alam namin, we are not perfect. Ngunit, binabago mo din kami, Panginoon. Binibigyan mo kami ng kakayanan. Ibinibigay mo yung pangangailangan namin upang kami ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Lord, I pray na itong church ng Gospel Coalition Church, nawa panatilihin mo kami na naglilingkod sa iyo, lumalago, at ang wangis mo ay makita sa buhay ng bawat isa sa amin. At huwag kaming tumigil sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na alam namin na ito ang katotohanan. Lord, gamitin mo kami for your honor and glory. Sama-sama kami, Panginoon, nagmamahalan, kumakalinga sa bawat isa, nagpapaalalahanan, nagbabantayan upang maging maayos sa iyong harapan, lumalago sa pananampalataya. Nawa, wag naming kaligtaan ang buhay ng pagdidisipulo, pagsamba, pakikisalamuha sa bawat isa, at pagbabahagi ng Ebanghelyo. At higit sa lahat, yung makapaglingkod sa iyong kaharian para sa iyo. Lord, thank you. Salamat sa katiyakan na ang katawan namin ay papalitan mo, bubuhayin muli. Salamat, Panginoon.
sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas, at ito'y sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Oo, siya'y namatay ayon sa kasulatan. Namatay siya para sa kasalanan, inilibing, at pagkaraan ng 3 araw, sa 3 araw siya'y muling nabuhay, ayon din sa kasulatan. Taglay niya ang kapangyarihan upang magbigay ng buhay sa spiritual. At kailanman, hindi na nagwagi ang kamatayan sa kanya. Nawa ang bawat isa na sumasamba sa ating Panginoon, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God, of our Lord, of our Father in heaven, be with you. Kayo na narito ngayon at maging nasa online service natin, may the name of the Lord be blessed, and may you experience the fellowship of His Spirit. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Bakit may Gospel Coalition Church? Anong mission natin? It's to glorify God. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. O ito, kabisado nyo na to. No? Anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Huwag nyo na basahin dyan. No? Baka makalimutan nyo pa. No? Ano pong gagawin natin? Sabihin nyo sa katabi nyo. Sharing Christ, changing lives. Naniniwala po ba kayo doon? May pagbabagong magaganap sa mga sasampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. So, wag po nating ikahiya ang pananampalataya natin. Amen? Magandang umaga po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.